Kung makikita kasi natin yung original na purpose sana nung rally kahapon, ito po ay yung paghingi ng, pananagutan 'no, yung, transparency, accountability dun sa mga issue lalo dun sa mga nakukulimbat 'no, na mga pondo ng gobyerno at taxes ng mga taong bayan. So yun naman talaga yung primary na goal or purpose sana kahapon. Yun nga lang, hindi natin maiiwasan na marami talagang mga panatiko na talaga namang isinisingit yung kanilang mga pansarili or panggrupo o yung parang individual or group interest lamang. Pero Bombo Frami, makikita natin, doon tayo muna mag-focus doon sa mga legit na rallyista na sumisigaw nga ng accountability and transparency. Dito makikita natin yung ating mga kabataan and of course yung ating mga iba pang mga age groups no na sa matagal na panahon ay nanahimik. Mm. Pero sa ngayon ay talaga namang sumabog na, pumutok na yung kanilang mga saloobin. Kaya naman talagang kumilos na. And hindi natin maiiwasan na kagaya din sa ibang bansa ay talagang magtuloy-tuloy yung mga panawagan na ito, yung mga kilos protesta na ito. Kasi we have to understand, Bomba Frami, tayo bilang mga tao ay kagaya ng ating Poso Negro na hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan, unti-unting napupuno yan. Mm. And kapag hindi binigyan ng pansin ay talagang sasabog. Pagdating sa psychology of behavior or sa psychology, Bomba Frami, kung i-explain natin yon, mayroon tayong tinatawag kasi na frustration aggression theory Mm. kung saan kapag ang isang tao ay frustrated, when we say frustrated, ito yung mayroon kang goal, mayroon kang gustong marating, pero nabablock yon, nahaharangan yon. And yung goal natin bilang mga Philippine taxpayers ay magkaroon nga ng accountability, magkaroon Mm. ng transparency dun sa mga binabayad natin, pinaghirapan nating mga taxes. But since nawala yon, no, at lumantad nga sa ating harapan yung anlaki-laking corruption, doon nagkaroon ng frustration na yung panawagan natin o yung vision natin na magkaroon ng pagbabago sa ating gobyerno ay nawala. And so nagkaroon ng frustration. And so when there is frustration, pwedeng humantong yan ngayon, pwedeng gisingin niya ngayon yung natutulog na aggression. Kaya naman marami doon sa ating mga relista kahapon yung talaga namang nagpakita na ng galit. I am not justifying yung behaviors nila, Bombo Frami, pero I am validating them. Ibig sabihin, normal yung galit na nararamdaman nila dahil nga frustrated na sila. And there is this sense of urgency na dapat ngayon na ora mismo or sa madaling panahon ay makikita na natin yung pananagutan ng mga buwaya or mga kurap na ito. Pero dahil nga hindi makuha ora mismo or pag hindi accessible yung mga taong gustong mapanagot ora mismo, Mm. doon na ilalabas yung galit ngayon sa kung ano-anong mga bagay like yung may binugbog na pulis, may mga sinirang ari-arian. So yun yung tinatawag natin na anger displacement. Na Mm. kapag hindi na-express yung galit doon sa subject ng galit mo, doon sa nag-cause ng frustration mo, free-floating yung galit na yon. Pwede siyang Mm. ma-express sa kahit sino, kahit sa mga inosenteng tao. At yun po yung nakakatakot, Bombo Frami. And then, Yes. kuwan kasi ito eh, yung emotion kasi na ito, Bombo Frami, at the height eh, nasa Mm. taas siya. So kailangan siyang ma-express. Dahil kapag hindi na-express, mas lalala yun or mas pwedeng masira yung tao mismo. And so, kailangan i-express yon. Yun nga lang, unfortunately, may mga nasaktan, may mga nasirang mga ari-arian. Pero at the end of this all, kapag na-express po nila yung galit nila, nagkakaroon yun ng catharsis or ibig sabihin, gumiginhawa yung pakiramdam sa kahit papaano kasi na-express po siya. Yes. So, Director, sa nakita nga po natin na nagkaroon po ng social contagion, yung pong parang yung pag-spread out po ng behavior, emotion, lalo yung mga Gen Z. Dahil binanggit nga dito sa interview kay Mayor Esco Moreno, kapag mag-isa lang siya, wala namang magiging problema. Pero kapag sila ay mga individual na at grupo, parang sila yung talagang umatake dito sa mga pulis po natin eh. No, so ibig sabihin na that's the norm sa yung anger na inilabas po nila just to show their frustration. Yes, Bombo Frami, totoo po yan, no? And at the same time, meron kasi tayong, remember, contagious ang behavior. Na Mm. kapag nakita ng isang individual
yung isa na na-provoke na at nag-act Mm. in a certain manner, puwedeng gayahin yun, puwedeng sunod-sunod na yun. Pero, yung ang kwan lang natin is that hindi dapat natin nino-normalize ito. Kasi kung titingnan din natin, yung ating mga pulis ay kagaya din po natin na mga taxpayers, kagaya din po natin na Yes. biktima ng korapsyon 'tong mga Mm. ito. Ang naging kwan lang diyan, Bombo Frame, is that nakita nila yung mga pulis again as a blockage, no, or parang obstacle doon sa kanilang pagpapahayag ng kanilang saloobin or sa kanilang gustong pagsugod. So kaya sila yung napagbuntunan ngayon ng galit. Kaya nga meron din yung isang eksena, Bombo Frame, makita nyo yung hinihingan sila ng permit, ano, Mm. pero yun nga, yung Yes. may permit bang pagnanakaw? Bakit kami Mm. na nagpapahayag ay kailangan ng permit? Which is on point naman siya. Yun nga lang, on point din yung ating mga pulisan kasi they have to implement pa din yung mga alituntunin, yung mga pulisiya natin para mapanatili yung peace and order.